Hello mga kabayabas, dito na naman kami. Kauwi lang tapos lang mag-service. Meron lang akong isang bagay na share sa inyo. Kasi na, habang tumatakbo ako, napansin ko lang yung kadena ko maingay. So, yung may mga Rusi dyan, mga TMX 155, pwede nang apply sa mga motor nyo to. Itong gagawin natin yung pagdi-DIY dito. Ito papata ko sa inyo. Yan. Dito. Sa bushing. Yan. Yun. Ang lakas ng alog. Ito, tingnan nyo ulit. Napakalakas talaga ng alog niya. Sobrang lakas na talaga, mga kabayabas. Okay, matibay daw ang plastic bushing. Compare mo sa rubber bushing. So, totoo naman kasi tumagal naman siya ng 8 months bago umalog. So ngayon, ang kagandahan lang dyan, kung nagpalit kayo ng plastic bushing, huwag nyong itatapon yung pinagpalitan ninyo ng rubber bushing kasi magagamit natin yung bakal sa gitna nun. Gagamitin natin dito ngayon sa plastic para sumikip siya ulit. So mawala yung alog niya. So eto, gagawin ko to ngayon. Kasi kailangan ko itong motor bukas, mag-service ako kay misis, tapos sa mga estudyante, hindi pa pwedeng pabayaan natin. Baka matulunan tayo ng kadena. Ayan. Gagawin natin ngayon. Sige. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo paano ko ginawa. Para may apply nyo rin sa mga motor nyo. Malaking matitipid din nyo pag alam nyo gagawin. Hindi may isa na akong ginawa nito. So, i-apply ko naman sa sarili kong motor. So, ngayon guys, mamaya abangan nyo. Papakita ko pag natapos ko na. Alright, ayan na. So ito na guys, kunuha ko na yung gamit natin. Gagamitin natin pang kalas. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung mga tools ko pag gumagawa ko. Kunin muna natin yung pangkalas ng share clip. Unahin natin. Dito yan guys eh. Ito yung mga tools ko kasi pag gumagawa ko. Kailangan mag-invest din tayo sa mga tools natin. Siyempre, gumagawa tayo. Huwag may investment tayong ginagawa. Pero, sa mga ginagawa natin guys, hindi naman tayo siniskino ng ganun kalaki. Para kasing, libangan ko lang din yung pagkukumpon eh. Based lang sa experience natin sa paggawa. Marami na rin natin ginawa. Pero yung pambabae na hindi natin ginawa. Remember that. Put it in your mind. So ito, tatanggalin ko muna yung share clip. Tuloy ko na, papakita ko sa inyo. So ayan guys, natanggalan natin yung share clip. Ang share clip nito dalawa kasi lumuwag na to dati. Ang ginawa ko na lang, DIY. Imbis na bumili ka ng hub, syempre maluwag na. Dalawin mo lang yung share clip. Diba? Tumatagal talaga siya, depende lang sa paggagawa. Tsaka kung paano yun siya ikabit, yun ang importante. Ayan, natanggal ko na. Share clip wala na. Ngayon, siyempre wala na yung short clip. Huhugot nyo na yan mga kabayabas. Kita nyo naman Tara! Huhugot na. Ay, itong sprocket ko pala, medyo matagal na rin to. Kasi since nung nakuha ko yung motor, hulugan yun. Ngayon 4 years na siya. Pangalawang sprocket pa lang niya to mga kabayabas. Yung number 42. Tit. 42 yung tit nito. Pero hindi pa siya damage pwede pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, para tumagal yung mga kadena or sprocket ninyo, kailangan din ng tamang pag-adjust. Hindi naman kailangan banat na banat talaga. Hindi rin kailangan, syempre, hindi naman pwedeng sobrang luwag. Din yung sakto lang. Tapos, syempre, alagaan nyo sa langis. Huwag rasa langis. Huwag naman sobrahan. Saktong-sakto lang. So ito, natanggal ko na. Ito yung gagawin natin dyan, mga kabayabas. Ito sa inyo Yan. Ito. Plastic yan. So, gabel yung gagawin natin dyan. Meron tayong ilalagay dyan sa gitna na bakal. Pero may butas din yan. Para matibay. So, iinitin natin. Pero kailangan nakasentro to eh. Medyo matrabaho lang. Papakita ko sa inyo That's a very big problem. Ito mga kabayabas. So, ito kinuha ko na yung mahiwagang ice cream box. Pero hindi ice cream yung laman Ayan Tingnan nyo mga kabayabas. Kasi, ang laman nito, mga tornilyo.
Marami akong mga tornilyo dito eh. Kung ano mga kailangan ko mga sizes, gusto nga nagpapagawa eh. Mga stainless, karamihan stainless to. Tanong ko, saan ba galing to? Binili ko ba to? Hindi ko to binili. May nagbigay lang din sa akin ito eh. Napakarami kasi nito. So, ang balak niya, i-junk shop nila. So nakita ko, sabi ko, kung pwede arboring ko na lang kasi nagagamit ko siya sa pagdi-DIY. Paggawa ng mga motor. Nagagamit ko siya. So malaking bagay. Ito, may kukunin tayo dito. Ito, gaya nito, tinabi ko. Yung pinagpalitan ko dun sa rubber bushing na natanggal. Yung pinakagitna niya, mga kabayabas to. Yung pinakagitna niya, dahil sira na. So ito, huwag nyo itatapon kasi magagamit nyo to. Dito nyo ilalagay mga kabayabas. Sa gitna nito, nung plastic bushing. So, pag nilagay niya, syempre, kailangan yung saktuhan lang, halos hindi siya gagalaw. Pero siguro mahirap, mas maganda siguro nito mga kabayabas. Kung meron kayong pang-init para mas madali, initin nyo na lang siya, pabagahan nyo, tapos isuot nyo na doon. Pwede siguro yun. Pero sa akin, siguro tsatsagayin ko na lang na ukayin ko to. Para eksaktong-eksakto lang talaga. Yun, kailangan nga lang ng tiyagaan. Ganoon naman talaga sa DIY, di ba? Sa mga project. Kailangan talaga. So, ayun. Gagawin ko na. Ito yung gagamitin natin. 4 na peraso nito. Yung dati kong rubber bushing. Kasi dati nagpalit ako ng rubber bushing. Yung stock niya na nasira. Pilitan ko ulit ng stock na rubber bushing. Kaso, parang 2 weeks lang yata nasira na. Kaya, nirepair nila sa akin is ito nga yung plastic na. Talagang matibay din naman siya. Pero hindi ko naman sinasabing mas matibay sa steel. Yun nga lang, pag sa steel kasi, naranasan ko dati kong motor na Rusi. Nabasagan ako ng hub. Kasi nga, hindi niya na i-absorb. Once na nagkamali ka ng pag-cambio, tapos magkakarak talaga yung pinaka-hub niya. So, depende rin talaga sa pagkaka-adjust niya. Pero ito, recommended ko talaga yung plastic bushing na gamitin, guys. Ibay talaga. Kaya hindi siya maninira ng hub. So ito, kakabit ko na to para hindi na raw masyadong gabi. Dahil kailangan ko talagang magawa ngayon to para bukas ng umaga. Ihatid ko yung misis ko. So yan. Abangan nyo na lang mamaya. Pag matatapos ko siya, papakita ko sa inyo yung finished product. Ayan, hello. Ayan mga kabayabas. Tapos na natin. Medyo natagalan lang. Natrabaho rin pala to. Talaga. Pangalawang beses ko lang ginagawa to. Mas mahirap pala pag walang gagamiting barena. Disadvantage kasi mga kabayabas nung babarinahin mo tong butas na to. Yan yung butas na yan. Yan. Yung butas na yan mga kabayabas. Pag nag-once na sumobra ka sa puwersa dyan, tapos nagkamali ka, butas yan hanggang sa kabila, hanggang sa brake drum kung nagkamali ka dyan. Hindi gaya nung ganitong diskarte. Although medyo mas komplikado, pero paunti-unti naman, nakuha naman sa paunti-unti. Ayun, okay naman. Yan. Unti-unti ko lang siyang binutas gamit yung bakal, tas iniinit ko lang siya paunti-unti. Huwag lang masyadong painitin kasi parang yung plastic niya nalulusa ng gusto. Kailangan sakto lang yung init niya. So, unti-unti nyo lang siyang ukain nung bakal na mainit. And then, pagkatapos nun, kung pumapasok na tong bakal na to, yung sa gitna, pwede nyo ring initin na to. Initin nyo na din yung bakal na yan. And then, pwede nyo na siyang ilagay diretso. Kasi yung advantage na pag ginanyan mo siya, yung plastic niya sa ilalim, magkakaroon ng lusaw yan. So, ang mangyayari niyan, maglalak sa ilalim yan pag natuyo. So, walang galaw yan. Mas matibay talaga yan. Ayan, oh. Yan, gagamit na natin siya. Mas matibay talaga. So, na-testing ko na rin to sa isang motor na pinagawa sa akin. Hanggang ngayon, buong-buo pa. So, yan lang guys. Kakabit na natin to. Sprocket natin. Yan guys. Yan. Ito pa rin yung stock guys ha. Hindi ko siya pinalitan ha. Ayan, ay moto lang. Siguro natsambahan ko lang, maganda yung ginamit na bakal dito. So yung kabit na natin. Pakita ko sa inyo. Para makita nyo talagang legit talaga to. So wala tayong gaha ko ng camera. Yan, isalpak lang natin. Basta na-shoot naman yung 4 na butas, okay na yun. Goods na yan mga kabayabas. Ayan yun, pumasok na. So dito pa lang makita nyo na yung diferensya doon sa kanina.
Dito pa lang. Wala nang galaw. Diba? Yan. Pupuk na natin yun. Balik na natin. Yan. So yun, pumasok na. Pupuk na ng konti. Para mag-lock. And then, ilalagay na natin yung share clip. Ito. Ito mga kabayabas, yung dalawang share clip natin. Ilalagay na natin. Ito. Kahit magkapalit naman tong dalawang share clip, okay lang. Kasi, parehas pa rin naman yung magiging clearance niyan. So, yun, tapos babalik na natin. Wala na talaga siyang palag. So, matibay na ulit yung sentro natin. Kahit kargahan natin ng mabigat. Kasi itong tricycle ko kasi na to, madalas nakakargahan ko siya ng mabibigat. Minsan maabot pa ng kalahating tonelada yung karga niya. So, kailangan talaga maayos to. Wala siyang palag. Kaya hindi rin ako naglagay nung steel bushing kasi baka sirain naman yung hub ko pag sobrang bigat ng karga ko. So, ito. At least, sisira lang yung pinaka-bushing niya. Yung hub niya hindi nadadamay. Pero ito, legit to, mas matibay na to kaysa dun sa dati niya. Kasi, plastic, tapos, siyempre, kinumbayin mo sa bakal. So, tawag na sa kanya is plastic metal bushing. Mga kabayabas. Ayan. Ano yan? Kabayabas work. So, yun. Kakabit ko na to. Siguro bukas ko na ikakabit sa tricycle ko to. Gabi na kasi. Yan. Sasop, anong oras na rin naman. Mag-aalas 10 na. So, yan lang. Share ko sa inyo. Doon sa mga gusto mag-DIY, may share ko sa inyo to. May apply nyo sa mga motor nyo. So, ayan mga kabayabas. Nakabit ko na yung share clip. So, finish na tayo. Ayan, finish na tayo dito. Bukas ko na ito kakabit to. Yan, napakatibay na niya mga kabayabas. Subukan nyo rin sa mga motor nyo. Napakaganda ng ganalabasan. Napakatibay na talaga. Dahil yung tibay na ngayon motor natin. So ayan, yung gabi na rin. Papahinga na tayo. Bukas na natin kakabit ng maga-maga. Pagigising na ako ng maga-maga. Hintayin nyo lang ibang mga i-upload ko sa channel ko about sa, syempre normally sa pag-wiring. Mga diskarte ko pa nag-wiring ako. Kadalasan naman yan. Marami na akong kaso. Hindi ko naman kasi agad basta-bastang kumukuha ng mga video. Minsan din kasi alanganin sa pwestuhan eh. Wala naman kasi akong pwesto talaga na ano. Baga sa ano, dadaling ko yung gamit ko dun sa bahay na magpapagawa. Ganun lang yung mga diskarte ko. Minsan nga, dun pa sa toda. Ganun na nangyayari. So yun, abangan na lang kayo sa mga susunod yung mga i-upload. Para matuto kayo. O kaya, mag-comment kayo sa akin kung ano ba yung mga DIYs or tungkol sa paggawa yung na gusto nyong i-upload ko para makatulong sa inyo, sa mga gusto mag-DIY o yung mga nag-wirings dyan. Gusto rin matuto. Kumuha rin ng gabay o idea sa iba. Ma-share namin sa inyo yung malalaman namin. Huwag kayong mahiya mag-comment. Mag-comment lang kayo sa channel. So, subscribe na rin pala yung channel. Kabayabas Vlog. Tapos share nyo na rin. Tulungan nyo din yung channel natin para umasenso din, no? Mga kabayabas. Para tuloy-tuloy din yung pag-upload natin. So mag-upgrade pa tayo. So yun lang mga kabayabas. Sana may natutunan kayo dito sa channel ko sa inyo. At good night sa inyo mga kabayabas. So hating gabi na. Medyo hindi tayo pwede mag-ingay dito. So kita-kita na lang bukas ulit. Peace.